Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. At papuri. Tayo ay agad na dumako sa ating talakayin ngayong gabi. Tayo lahat ay tumayo at babasahin ko po ng maiksi ang John chapter 1 verse 12. Mag-umpisa po ako sa verse 9. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, dinadalangin po namin ang lahat na nakakarinig ng inyong mensahe ngayon at inyong salita ay buksan ang pag-iisip at ang diwa, Panginoon. Ang mga puso ay huwag patigasin, Panginoon. At naway sila'y, Lord, makakilala sa inyo, Panginoon, habang may kaunti pang oras. Dahil, Lord, hindi nyo kalooban na ang mga tao ay mapahamak, kundi mabigyan nyo po ng buhay na walang hanggan ang sinumang sumampalataya sa inyo, Panginoon, at tanggapin ka ng tunay. Panginoon, pinapaubaya ko po sa inyo ang mensahe ito, Lord. Bigyan nyo kami ng pangunawa at karunungan, kalakasan, at pagmamahal. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Pwede na po kayo umupo. Yan po yung tatalakayin natin ngayon. Ang title po is Who We Are. Sabay-sabay nating basahin. Who we are and what we have in Christ. Yan. Sino ba tayo at kung ano ba ang meron tayo kay Kristo? Okay. Natanong na ba natin sa sarili natin, sino ba ako? Tanungin mo yung kapatid, katabi mo, sino ka ba? Sino ka ba? Sasagutin ka, no? Ako lang naman ang pinakagwapo, pinakamaganda. So, pag sinabing, sino ka? Di ba, syempre, pag sasabihin mo pangalan mo, di ba? Pero, pag-uusapan natin kung ano ba? Ano ba tayo sa harapan ng Panginoon? Mamaya, may mga questions tayong dapat sagutin. Nasa inyo na po kung i-send nyo sa GC yung mga sagot. No, I'm happy to be na may makita akong sagot mamaya, kahit after service, okay lang. And what we have, di ba? Ano ba yung meron tayo? Nakasama ang Panginoon. Okay. Ang first point, next.
Ayan. First question is, who we are without God? Sino ka kung wala ang Diyos sa buhay mo? Tandaan natin yung tanong who we are without God. Second question is, God's condition to have eternal life. Yung kondisyon ng Panginoon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ba natin ng buhay na walang hanggan? Amen. Sinong ayaw? Pwede wag. So, pangatlo, give 3 answers. Yan, mamaya, yan yung mga itatopic natin. What we are and what we have in Christ. 3 pangunahing sagot. Makikita po natin yan sa second point. Yan. Yung A is, first point dito is, who we are without God. Sino ka ba pag wala ang Diyos sa iyong buhay? Baka sabihin mo, well, tao na, pag wala si God sa buhay ko, okay lang naman ako malakas pa naman ako Okay, sabihin natin, malakas ka 50 years from now. Di ba? Sabihin natin, dagdagan natin, 51 years from now, malakas ka pa. And then nag-age ka na about, hindi ko alam 70, 80, or 90, siguro naman magkakaroon na tayo ng realization. Kasi dyan na yung point na mag-iisip ka na Di ba? Uy, malapit na ako mamatay. Diba? Sino bang excited mamatay? Di ba? Wala naman, di ba? Lahat takot sa kamatayan. Di ba? Actually, pag pinag-uusapan ng kamatayan, ang iba nagbibingi-bingihan na lang, yung iba naman tumatawa, tinatawanan tayo, di ba? Pero, alam niyo po ba, God is serious sa pag sinabing kamatayan. Many times in the Bible, Old to New Testament, sinabi ng Panginoon ang tungkol sa kamatayan. Well, yan ang A ng who you are without God. Next, yung we are dead spiritually. Tayo ay patay sa spiritual. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, at patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsa at mga kasalanan. So, makita natin maraming buhay na tao pag tayo ang tumitingin. Pero pag ang Diyos ang tumitingin, ang tingin niya sa mga tao, mga patay sa spiritual. We are dead spiritually. Yan yung Diyos So, pag sinabing patay tayo sa spiritual, sige, next mo pa makapatay. May nakalagay pa dyan sa Apocalypse 3:1. Anong nakalagay sa verse? Sabay-sabay nating basahin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay. Ngunit ikaw ay patay. Alam ni Lord yung mga gawa natin. Siguro, may kanya-kanya tayong pangalan, syempre. Pero, sa mata ng Diyos, tayo ay patay. So, ano kailangan? Pagpatay, kailangang mabuhay. Tama? Dahil si Lord, si Lord sa buhay natin, hindi naman niya tayo nilikha sa mundong to na wala tayong purpose sa buhay. Wala tayong layunin sa buhay. Tama? Binuhay ka ng Diyos dahil sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. Ipinanganak ka sa mundong to kasi gusto niyang mabuhay ka. Kahit na patay tayo sa kasalanan. Gusto niya tayong bigyan ng buhay na hindi kayang ibigay ng mga bagay sa mundo. Yan po yung katotohanan, At gusto ng Diyos na tanggapin natin yung buhay na ito, alay niya para sa atin. Di ba? Next, B. Ano pa? Ano ang meron tayo pag wala ang Diyos? B is, we are led astray like sheep. Sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang mga sariling daan. Ano pa? Wala tayo kay God. Ano meron? Tayo ay parang tupang naligaw. Diba? We are led astray. Mga ligaw tayong tao. Naliligaw ng landas. Hindi alam saan papunta.
Di ba? Yan ang motto ng tao eh. Kung saan ka masaya, doon ka pupunta. Tama? Pero ang Diyos, dito, ang sa harapan ng Diyos, kung saan ka pumunta, ligaw ka. Ligaw ka pa rin. Yun po yun. Nakakalungkot, no? Yung pag wala ang Diyos sa buhay natin, ano ba yun? Tayo ay patay. Pangalawa, tayo ay ligaw. Nakakita ka na ng patay na ligaw? Ligaw na patay? Di ba ang hirap nun? C. Ano pa yung C? Susunod is, fall short of God's glorious standard. Sa Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ha? Lahat. Sabi niya, lahat ay nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Sino bang banal dito? Taas ang kamay. Ayoko rin magtaas eh. Kasi lahat nga tayo makasalanan. At hindi natin maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo yung description ng abot? Di ba? Hindi mo abot. Ibig sabihin, yung standard ng tao sa standard ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang abutin dahil sa ating mga kasalanan. Fall short of God's glorious standard. So yan po tayo. Pag tayong mga tao ay wala sa Diyos. Tayo ay ligaw, tayo ay patay sa spiritual, at hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag hindi mo abot, ano ba ang sinasabi diyan? Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot. So lahat ng tao, tapos hindi abot ang kaluwalhatian ng Diyos. May kakayahan ka ba sa sarili mo na pumunta sa langit mag-isa? Ayon sa verse, ayon sa salita ni Lord, may kakayahan ba tayong mag-isa na pumunta sa langit? Wala. Dahil lahat ay nagkasala. Lahat. Kaya kahit yung pinaka-best friend mo, pinaka-mataling mong kaibigan, pinaka-close mong relative, hindi ka rin kayang tulungan pagdating sa kaligtasan. Dahil sila din ay makasalanan. Yung tinitingala nating mga tao, hindi ka rin kayang iligtas dahil nga sila din ay makasalanan. Kahit ako, na inyong lingkod na pastor, kahit anong gawin kong tumambling ako hanggang dun sa balibago, hindi kita kayang iligtas. Kasi makasalanan din ako. Yan po ang kalagayan nating mga tao. Okay, pupunta na tayo sa solution. Ano naman ang buhay kapag kasama ang Diyos? Kanina, pinag-usapan natin, ano ba yung buhay pag wala ka sa Diyos? Sa point B, who we are in Christ and what we have through with Him. Ano ba yung meron tayo kapag kasama natin ang Panginoon? Okay? Ano ba yun? A is, sabi dyan, you are a new creation. Ikaw ay bagong nilalang ng Diyos. Tingnan mo yung 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Diba? Lagi natin sinasabi to. Pag tayo ay nagtitipon-tipon, tayong mga mananampalataya ay bago ng nilalang. Wala na yung dati mo. Kinalimutan na ng Diyos yun. Ang mahalaga ngayon, kapag ikaw ay nagdesisyon na makipag-isa kay Kristo, babaguhin ka niya. At bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na patay, kasi bago ka na eh. Dati, patay tayo. Pero pag mag-decide ka ngayon na makipag-isa kay Lord, babaguhin ka niya. Okay? B. Ano tayo pag kasama natin si Lord? Tayo ay
Anak ng Diyos. Child of God. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. 1 John 3:1. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. So may point din, di ba? Kaya hindi lahat ng tao makakaibigan mo. Kasi nga, hindi nila kikilalanin si Lord. At hindi nila tatanggapin si Lord. Kung ayaw nilang tanggapin si Lord, kayo pa kayang mga anak. Tayo pa kayang mga anak. Di ba? Naget niyo po yung point? So yan po yung ating kalagayan. Ngunit kung ikaw ay anak ng Diyos, how blessed you are. Napaka-blessed mo. Di ba? Binasa natin kanina. Sa verse 12 ng John, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Diyos to. Imagine, yung si President Marcos, kunwari lang, ginawa kanyang anak, inampun ka niya. O diba? Tingnan nyo. O sabihin natin, kahit yung mga senator na lang, ampunin kayo. Di ba? Masaya. Paano pa kaya kung yung Diyos tinuring kang anak? Di ba? Kaya kung ikaw mananampalataya, huwag mo ikakahiya si Lord. Huwag kang mahihiyang magbanggit about kay Lord. About kay God. Kasi Father mo yun eh. Father natin siya. Tatay natin si Lord. Di ba? Daddy. Di ba? No. Si Lord nga, hindi siya nahiya sa krus eh. Alam niyo po ba sa Manners and Customs sa Israel, napanood ko sa documentary, yung palang death penalty dati, yung pagbayubay sa krus, hubot-hubad po pala yun. Diba sa movie may ano pa si Lord? Kahit pa paano may saplot siya. Sa custom ng Israel, yung death penalty nila doon, hubot-hubad po sila. Yung Panginoon na naghahari sa langit, bumaba sa lupa upang iligtas tayo. Nakita na niya yung hirap na daranasin niya. At alam niya yung pagsubok na daranasin niya. Ano sabi ng salita ni Lord? Itinuring siyang makasalanan para tayo ay maging matuwid. Kita niyo yun? Diba? Tapos, hinatulan siya ng mga relihiyoso. Ipako siya sa krus. Diba? Mas pinakawalan pa nga nila yung tulisan kaysa kay Lord na nagpapagaling ng sakit. Bumubuhay ng patay. Tumutulong sa mahirap. Mas pinili nila yung tulisan. Alam nyo ba? Galit na galit yung mga tao sa mga pariseo dati kasi pinili nila yung tulisan. Pero alam nyo ba? Ganun talaga ang kalikasan ng tao. Mas pinipili yung mali kaysa sa tama. Ganyan ang justice system ng tao. Yung nature ng tao. Yung sistema ng tao, mas pinipili ang mali kaysa sa tama. Pero alam nyo ba, na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, dahil sa alam niya ang kalagayan mo, alam niya na patay ka sa spiritual, alam niya na ikaw ay hiwalay, hindi mo abot yung kaluwalhatian niya. Alam niya ang lahat ng yan, kaya anong ginawa niya? He sacrificed Himself. Hinarap niya ang kahihiyan. Bago siya naglakad, papunta sa krus, anong ginawa sa kanya? Kinoronahan ng tinik. Alam niyo ba kung gaano kahaba ang tinik na kinorona sa kanya? 4 inches. Yes, ganun kalalaki ang tinik na yun. Ibinaon. Nakita sa Bible nga sinabi, binaon eh. So, yung koronang tinik na nilagay kay Lord is tagos sa buto ng ulo. Yung corona na yun, dala-dala niya yun. Habang dinuduraan siya sa mukha, habang sinisipa siya, habang sinasaktan siya,
Binuhat niya. Binuhat niya yung kahoy na kung saan siya ipapako. Kumaga, parang binubuhat na niya yung kabaong niya. Papunta siya doon, sa bundok ng Golgotha. May damit? Wala. Hubad-hubad po si Lord. Nung pinako siya, na ganito kahabang mga pako. Kahit ako, wala akong makita sa lumber na ganun kalaking mga pako ngayon. Pero dati ganun kahaba. Tiniis yun ng Panginoon, mga kapatid. Dahil alam nyo kung sinong nasa isip, ano ang nasa isip niya? Tayong mga tao. Tayong mga makasalanan. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kaya huwag mo sabihin na may problema ka lang ng maliit, sasabihin mo, hindi na ako mahal ni Lord. Di ba? Hindi. Tingnan mo kung anong ginawa ni Lord sa'yo. Ganun kanya kamahal. Yung pagbayubay sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Tapos tayong mga tao, sige lang ng sige. Wala, busy ako eh. Di ako pwede eh. Di ba? 2 hours na lang sa worship. 24 hours a day tayo, di ba? So 7 days, i-times mo yun sa 7. Tinatawag tayo ni Lord mag-worship. Ako, busy ako ngayon eh. Alam mo, may meeting kasi kami ngayon eh. May tournament kasi kami ngayon. Meron kasi kaming bala kami sa mga bagay-bagay. Well, ngayon nasasabi pa natin yan. Kapag ba dumating yung time, kasi hindi naman tayo mabubuhay magpakailanman eh. Sabi nga ng isang specialist at expert sa Germany, alam nyo mga kapatid, 90 years from now, lahat ng mga nilalang na nabubuhay ngayon, 90 years, burado na. After 90 years, patay na tayong lahat. Ilang taon lang yun. Di ba? Kasi, sabi ng Panginoon, habang may oras pa, magising na tayo sa katotohanan. Hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas ng tao. Hindi ka maliligtas ng mga pinapanood mong fictional. Hindi ka maliligtas ng mga online games na kinaadikan mo. Hindi ka maliligtas ng mga pinagmamalaki mong propesyon. Ngayon, pwede pa tayong magyabang. Pero darating ang oras, iiyak ka. Tandaan nyo to. Sabay-sabay natin sabihin. Ngayon, pwede pa silang magyabang. Pero darating ang oras, iiyak ka din at tatangis ka din. Kaya walang sisihan dito. Pagdating ng oras, darating yung time na yun, sisisihin niyo si Pastor Ace. Hindi. Inabot namin kayo. Binahagi na namin kayo ng salita ni Lord. Huwag niyo kong tatawagin pagdating ng pag-uukom, ha? Pagkaharap mo si God, kung si Pastor Ace, kasi siya eh. Hindi niya ako inaraw-araw na bisitahin eh. Huh? Gusto mo, kulang na lang, tumira ako sa bahay niyo. Huwag naman. Mga kapatid, ang buhay ay isa lang. Huwag nating aksayahin. Yung mga pera na pinagmamalaki natin, patay ang pera, wala yung buhay. Hindi nga kayang maglakad ng pera mo eh. Yung mga sasakyan mong pinagmamalaki mong bago, masisira lahat yan. 20 years, 30 years, junk shop na yan. Pero yung buhay mo, nilikha ka ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. 3 ang meron na sa'yo. Katawan, kaluluwa at espiritu. Ang katawan mo ay babalik sa lupa. Ang kaluluwa mo ay mananatiling buhay magpakailanman. At yan ang kailangan mong inangatan, ang kaluluwa mo. Dahil ang kaluluwa, nilikha ng Lord para mabuhay magpawalang hanggan. Kaya huwag na huwag kayong magagalit kapag nakakarinig kayo ng salita ni Lord. Dahil para din sa inyo yan. Para sa inyong ikabubuti. Para sa inyong kaligtasan. Hindi para sa akin. Kasi ako, matagal na akong binago ni Lord. Ilang dekada ako sa sigarilyo. Ilang dekada ako sa alak. Ilang dekada ako sa addiction sa online games. Lahat ng yan, mga traitor. Dati patawa-tawa pa ako eh. Huwag niyo akong kulitin. Ayoko nga mag-church eh.
Pero isang araw lang, isang segundo lang binigay ni Lord sa akin. Dumilim yung paningin ko at mamamatay na ako. Isipin nyo, yung mga bisyo na yun, na in-enjoy ko, ang bayad lang isang segundo. Mga kapatid, nandito kami, nandito tayo dahil mahalaga ang buhay. Kung hindi mahalaga ang buhay, bakit pa gagawin ni Lord yun? Amen? Next. Ayan. Simple condition. Tanggapin mo lang si Lord at sumampalataya ka sa Kanya. Automatic ang buhay, mga kapatid. Next. Ayan. See, our sins are forgiven. Lahat ng kasalanan natin ay patatawarin ng Diyos. Sa Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Kahit anong kasalanan mo, kahit anong nagawa mo sa buhay, handa kang patawarin ng Panginoon sa oras na sumampalataya ka sa Kanya. Alam niyo, sabi ni Bill Gates, sa pinakamayaman sa buong mundo, Bill Gates, lahat nakakakilala kay Bill Gates. He has billions of dollars sa kanyang mga kamay. Sa bangko, marami siyang pera. Alam niyo, sinabi niya, how I wish na lahat ng tao makahawak ng maraming pera. Sana lahat ng tao yumaman. Yan ang sabi niya. Alam mo kung bakit? Bakit niya sinabi yun? Ang sabi niya, sana lahat ng tao yumaman para malaman nila na sa pera walang kasiyahan. Hindi siya masaya. Walang kaligayahan doon. Ganyan din naman ako dati eh. Sino bang hindi? Dati gusto ko yumaman. Totoo yan. Gusto ko magkabahay doon sa Switzerland. Alam niyo Switzerland? Kita niyo? Ganda, no? Gusto ko doon dati. Ganda eh. Pero, binago ako ni Lord. Yan. Wala eh. Kailangan ng instrument ng church. Kailangan natin ng service. Kailangan natin ng mga resources para i-share yung gospel. Ako pag may hawak akong pera, ubos agad. Kinabukasan wala na yan. Alam ng misis ko yan. Kung gusto kang patawarin ng Panginoon, gusto mong patawarin ka niya, simple lang naman eh. Lumapit ka kay Lord. Amen ba, mga kapatid? Next. D. You are an ambassador for Christ. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng ambassador? Representative. Okay? Pure representative of the President. Hindi nagkakaroon ng ambassador ang senator. Vice President, walang ambassadors yan. Ang mayroong ambassador, yung President. Yung pinakamataas na posisyon. Alam niyo po ba ang sabi dyan sa 2 Corinthians 5:20? Basahin natin sabay-sabay. We are, therefore, Christ's ambassadors. As though God, making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kaya wag mong lalangin yung sarili mo. Ha? Wag mong lalangin yan. Because you are ambassador of Christ. Representative ka ng Diyos. Each one of you. Lahat tayo dito, mga kapatid. Ang ambassador ba nahihiya magsalita? Ha? Hindi. Wala akong nakitang ambassador sa buong mundo na napakamahihain. Lahat sila. Very bold to speak. No? Sa term natin, makapalamuka. Pero ganun talaga sila, matatapang. Tuwid sila sa kanilang paniniwala. Yan ang ambassador. Ganyan po tayo. Sabi dyan, we.
Hindi lang sinabi ni Paul na, we ang ginamit. We are, therefore, Christ ambassadors. So each day na bububuhay, na magigising tayo, isipin natin lagi, I am an ambassador of Christ. Ambassador niya ako. Lord, doon ka na magsisimula mag-pray. Lord, ano bang kailangan kong gawin ngayong araw para mapangiti kita? Para masunod ko yung kalooban mo. Alam niyo ako, every morning, no? May mga times sa sobrang iksi kong mag-pray. May mga times din sobrang haba. Minsan ng prayer ko, iksi lang, Lord, I'm your ambassador. I am your good soldier. Please, Lord, tulungan niyo ako kung ano ang gusto niyong gawin ko ngayong araw. May kumatok sa bahay. Hello po. Magre-request lang po ako pampagamot. Pambili ng gamot. O ambassador ka, ano gagawin mo? Gusto sabihin mo? Wala! Magtrabaho ka! Malakas ka pa! Tingnan mo! Mas malaki pa ang muscle mo sa akin. Ganun ba ang ambassador? Hindi. Ang ambassador ng Panginoon tumutulong. Pambili ng gamot eh. May nakita pa nga ako, nag-iikot dito, may reseta ng dala. Huwag nating ipagkait. Huwag tayong magdamot. Wala tayong pinagkaiba sa mga kurakot kung madamot ka. Totoo lang, galit na galit ka sa kurakot, ikaw madamot. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Yung 5 piso mo, 10 piso mo, 20, malaking tulong na yan sa kanila. Nakakabili ka nga ng 150 alak eh. Sigarilyo yung 10 piso eh. Pag may nangangailangan, huwag tayong magkait. Lagi tayong tumulong. Amen ba? Yan po ang ambassador. Tumutulong. Nag-i-encourage. Ang ambassador, nag-i-encourage yan. Sinasabi niya kung anong sinasabi ng president. Kung anong sinabi ng salita ni Lord, sabihin din natin sa kanila. Huwag mo lang sobrang saktan. Diba? Huwag lang yung sa araw-araw sasabihin mo, may impyerno ka! Diba? Araw-araw, ganun na lang. Huwag naman. No, may pa siyang sinabi. No, mahal ka ni Lord. Gusto ko niyang maligtas. No? Gusto ka niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisi ka na, kapatid. Pagsisihin mo na lahat ng kasalanan mo habang may oras pa. Amen? Napaka-tamis at napakasarap na kay Lord ka na. Totoo. May napapanood akong di ba, famous nung ito, panahon na pagka... Sa mga video na, di ba, tapos i-rewind yung mga ginawa mo dati. Yung mga bata, di ba? Nung dati, masaya pa ako eh, kasi bata na lang sana ulit ako. Ganun. Di ba, masaya? Masaya daw kapag bata ka na lang daw ulit. Kasi yun, naglalaro ka sa mga ulan, di ba, wala pang gadgets. Inalala ko yung bata ko. Alam mo, nangyari sa akin, pinapalo ako araw-araw. Dapa! Ganun. Tapos, napakabastos kong bata. Uy, nako, every sentence sa bibig ko may mura. Ganun ako kalalang bata dati. Naalala ko, grade 3 years old ako, minumura ko yung mga matatanda. Tapos, na-realize ko, ganun ako nung bata. Ayoko na lang bumalik pagkabata. Sa kayo na lang siguro, no? Pero ayoko talaga bumalik. Kahit gaano pa yung kasaya, ayoko talaga. Gusto ko yung plano ni Lord. Gusto ko kung anong binigay niya sa akin, yun. Ayokong dagdagan, ayokong bawasan. Kung gusto ni Lord ito para sa atin, doon na lang tayo mga kapatid. Huwag na tayo lumihis ng daan. Alam niyo kung bakit ka buhay? Malakas ka? Alam mo kung bakit wala kang sakit ngayon? Alam mo ba kung bakit nakakalanghap ka pa ng mga preskong hangin ngayon? Kasi binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Kasi ganun kanya kamahal at pinapahalagahan. Kahit gaano pa katigas ang ulo mo, kahit gaano ka pa kabastos, kahit gaano ka pa pasaway, kaya kang baguhin ni Lord, kaya kanyang patawarin, kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Kung inuhusgahan ka ng ibang tao, huwag mo silang pansinin. Ang tingnan mo, ang salita ni Lord. Ano bang sinasabi ni Lord sa'yo? Baka mamaya, di ba? Maraming ganyan eh. Ano bang sinasabi ni Lord sa'yo? Baka mamaya sabi niya, bumalik ka na anak.
Na-miss ka na niya. Miss na kita. Diba? Balik ka na. Yun naman ang common na sinasabi ni Lord sa mga tao eh. Bumalik ka na. Nakita niyo yung story ng prodigal son? Ang tagal naghintay ng tatay. Malayo pa lang siya, nakita na niya yung anak niya. Ibig sabihin, yung tatay na yun, araw-araw naghihintay, nakatingin. May asyenda siya, mayaman siya. Lagi siya nakatingin dun, sa entrance. Baka siya kumain, kakain. Titingin ulit siya, dyan natin yung anak ko. Diba? Amen? Bumalik ka na, kapatid. Next, last point is, life with God or life without God. Napag-usapan natin, yung buhay na wala sa Diyos at yung buhay na kasama ang Diyos. Anong pipiliin mo ngayon? Buhay na kasama ang Diyos. Huwag nating gawin, huwag lang nating sabihin, kundi dapat din nating gawin. Life with God. Choose life with God. Huwag mong piliin yung buhay mo na hindi kasama ang Diyos. Ika nga, famous quote ng buong mundo, laging nasa huli ang pagsisisi. Laging nasa huli yan. Totoo yan. Meron nga isang nasa munti ngayon, dati nasa munti siya, nakulong siya for murder. Tapos naglilingkod na siya kay Lord ngayon. No, nagda-drugs siya eh. Siga sa Tondo. Leader pa siya ng gangster sa Tondo. Nakulong. Many years. Alam niyo, sabi niya ngayon, sa pastor, sana, dati pa ako naglingkod. Dapat doon pa ako naglingkod kay Lord. Ganito pala kasaya maglingkod. Alam niya, ang hirap sa kasalanan. Alam natin yan. No? Piliin natin ang buhay kasama ang Diyos. Ano nakalagay sa verse? Kung, sabay-sabay natin basahin. Ang ganda ng verse na to. 1 John 5:12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi tayo magsasawang basahin yan dahil buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dito. Eternal life. If you could only know kung gaano kasaya at gaano katamis ang mayroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi nakakasawa mag-serve. Kaya hindi tayo napapagod. Kahit ilang upuan ang buhatin natin, ilang instrument ang buhatin natin sa man tayo magpunta, hindi tayo magsasawang mag-worship. Kasi ikaw ba naman, bigyan ka ng eternal life sa kabila ng kasalanan na nagawa mo? Ha? Diba? Nakakaya ang kasalanan natin, no? Kakaya, no? Pero, si Lord, siya ang tumanggap ng kahihiyan. Ibis na tayo. Next. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Rule of God is simple. Sumunod ka sa anak o hindi. Simple lang. Hindi tayo pinahirapan ni Lord sa magpili. Tama? Sumampalataya ka o hindi. Pag ngayon hindi ka sumampalataya, ano nakalagay? Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Tingnan niyo yung context nun. Kahit buhay ka pa pala sa lupa, kapag hindi ka sumasampalataya, ay hinatulan ka na ng Diyos. Hindi ako, ha? Hindi galing sa akin yung salita na yan. Galing kay Lord. Hinahatulan na siya ng Diyos.
Ang nag-aantay na lang sa Kanya, yung nagbabagang ipiprito ka na kasi di ba sa impyerno eh. So nakahanda na sa'yo yung tutusukin ka na. Ako, hintayin ko na lang mamatay ito. Ayaw sumampalataya eh. Ganun. Ganun, literal. Pero kung sumampalataya ka, malinaw na dyan. Meron ka ng kaligtasan. Kaya may tinatawag tayong assurance of salvation, mga kapatid. Sure ka na ligtas ka. Kasi sumampalataya ka kay Lord. Amen? Kasama natin ang banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya huwag kayong matatakot at mahihiya. No? Sa mga kabataan, habang malakas pa kayo, gamitin nyo na yung lakas nyo para kay Lord. Yun ang sinabi ni Solomon. Sabi niya, alam niyo kung buhay ni Solomon? Pinakamayaman lang siyang tao sa buong mundo eh. Dati. Kakita ka na lang, kainan niya, gold. No? Solomon. Yaman, no? Pero sabi niya, lahat yun walang kabuluhan. Sabi niya sa mga kabataan, kayo mga kabataan, habang malakas pa kayo, enjoy nyo na ang buhay nyo. Nakasama ang Diyos. Amen? Kaya, patuloy tayong magpakatatag kay Lord. Amen? Meron pa ba? Next? Meron pa? Wala. Last week yan eh. Oh. Yung freedom natin kay Lord, di ba yung last topic natin? Ngayon, ang topic natin, ano tayo sa Panginoon? Ano yung meron tayo? At ano yung sino tayo sa Panginoon? Amen ba? Bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Mabuti ng Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon to, Lord, na kami ay nakapag-mission ulit dito sa Lakeshore. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao dito ay tanggapin ka, Panginoon. Gisingin niyo sila, Lord, mula sa pagkakatulog sa kasalanan. Baguhin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Yesus, naniniwala kami sa inyong kakayahan. Ingatan niyo po ang lahat ng mga tao dito, Lord. Ilayo sila, Panginoon, sa kapahamakan. Panginoong Yesus, dinadalangin namin na ang tinapik namin ngayon, Lord, ay makatulong sa pang-araw-araw naming buhay. Totoo, Lord, na kami, Lord, nang itinalaga niyo bilang mga ambassador para maipresent ka namin, Panginoon, sa mga tao hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, dahil kayo po ay tapat at hindi nagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.